Unang-una po, nakikiramay po ang Wanted sa radyo. Ma'am Maraming Linda. salamat po, ma'am. Kasama po ni Senator Raffy Tulfo sa Yes maagang po. pagpanaw po ng anak nila. Ilan po ang anak ninyo, ma'am? 3 po. Panganay po ba si Faith? Yes po. Panganay si Faith. Kailan niyo po huling nakausap si Faith? That was May 28. May 28. Kasi natagpuan siya May 31, more or less parang Opo. 2 days. Ano? May ano po ba? May project po ba si Faith? Opo, at this mayroon po time? siyang project sa nung Sol at Luna po, nung Sabado na yon. Meron bang ibang trabaho o pinapasukan si Faith bukod dito sa kanyang pag-i-indie film? Actually po, isa po siyang estudyante ng Lasal. Okay. Oo, Consular and Diplomatic Affairs po yung kanyang kinukuhang kurso. Kasalukuyan din po siyang nagtatrabaho bilang isang actress po dahil po sa mga proyekto po na natatanggap niya. So maliban po doon, wala naman po siyang ibang inaasikaso. Okay. Paano niyo po nalaman na wala ng buhay o kung ano po ang nangyari kay Faith? Tinawagan po ako ng isang nagngangalang Kang Castro, isa po yun sa mga Kasama? tenant din po ng apartment na yun. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang telepono sa landlady na administrador ng ng apartment. Pero bago po yun, sinabihan ko ng yung nakababata niyang kapatid na si ate niya, si Manang, kung sa amin, sa Ilonggo, natawagan niya kasi tumutumbok na hindi maganda yung pakiramdam ng puso Okay, ko. may kayo, may Oo. parang masamang pangitain, Oo, may masamang kutob. Opo, may May kutob na masamang po ako. kutob. Bakit po hindi siya sumasagot? Ilang beses Kasi na po siya. tinatawagan niyo siya nung araw rin na yun o nung... Prior po ng mga araw na yun, nagme-message po ako. Ang daming message ko, hindi siya nag-reply. Okay. So, ibig sabihin, 28 niyo siya huling nakausap, pero nagme-message kayo sa kanya 29, 30. Opo, Okay. Pero hindi siya sumasagot. hindi siya sumasagot. Siya ba ay nandoon lang sa apartment noon o pumapasok sa school? Ayon sa ibinigay na Impormasyon. impormasyon ng landlady, nandun lang daw doon siya. Okay. Pero hindi lumalabas ng kwarto. hindi daw siya lumabas. Pero nung mga pagkakataon yun, huli ko na nang nalaman na yun pala ay araw ng premiere night ng anak ko. Yung 28 ba yun? Opo, yung 28 na yun. Nahuli niyo siyang nakausap. Opo. Nakarating ba siya doon sa premiere Hindi po. night? Hindi na po. siya nakarating. Hindi. May karamdaman ba o iniinda na sakit noon si Faith na kumbaga parang masama ang katawan niya o may hindi magandang nararamdaman? Prior po sa pangyayari, nagkaroon po siya ng allergy. Okay. Pero yung allergy po niya is May 20. Okay. Tapos, nagkaroon po siya ng tinatawag na pagkukonsulta sa Doktor. Makati Medical Center. Sinend po niya sa akin yung gamot niya, pati yung bisita ng doktor. Mag-isa lang ba siya doon sa inuupahan niya na Opo, apartment? isa lang po siya doon. Oo. Ano ba ang itsura nito apartment na ito? Maraming kwarto? Sixth O floor po yun, attorney. Tapos, parang kondo? Oo, parang ganyan. kondo, pero hindi naman kondo. Pero basta, maraming kwarto. Maraming kwarto. Opo. Ang bawat kwarto ay may sariling banyo. Opo. May sariling lutuan. Hindi ko lang alam kasi hindi kami pwedeng makapasok. Gaano katagal na ba siya doon? Diyan sa apartment? Magwa 1 year na po sana siya sa June 8. Magwa 1 year pa lang sana. Opo. So marami siyang mga kasama. Actually nakikita po natin dito yung mga litrato o yung mga larawan nung loob nung kwarto. Nung pong tinawagan kayo, ano po ang ginawa ninyo? Natawagan ba ng nakababatang kapatid? Nung siya po ay kusa ng tatawag sana, agad namang tumawag yan ang landlady na yan. Okay. O si Kang, tapos ibinigay sa landlady. Tapos po ipinabatid sa amin na wag po sana kaming mabibigla dahil po natagpuan daw nila si Rochelle doon sa sarili niyang banyo na Okay. patay na daw at walang damit. So syempre, bilang isang ina, agad-agad naman po akong umiyak at hindi malaman kung ano ang gagawin. Sino po ang tumawag ng pulis? Sila din po. Okay, bakit po sila natawag ng pulis? Bakit nila, ano ang nag-udyok sa kanila para tumawag na ng pulis? According lang po sa landlady, itong si Nina Trinidad na hindi pa niya minsan sa akin ibinigay ang pangalan na ito, huli na nung nabasa ko doon sa blatter, Okay. na ang kalapit kwarto, Kwarto. oo, ng anak ko, ang siyang nag-inform daw sa kanya. Na? Yun ang una niyang tawag sa akin. Nag-inform daw sa kanya para daw sabihin na ang tubig daw ay tumatagas sa gripo.
Okay. So, ibig sabihin, may naririnig silang tubig na umaandar. Mm-mm. Okay. Tapos, agad naman daw na pinuntahan ni landlady at nakasama niyang maintenance team at the same time security guard daw niya para daw buksan at para daw tunguhin ang kwarto at buksan. Nasa third floor kasi yung anak ko eh. So, ibig sabihin, nakalock po yung kwarto Opo. according to them. Okay. Paano nila nabuksan? Pinuwersa ba nila? May sariling key. May sariling susi. Yun nga po yung tanong ko sa kanya, attorney. Nasa kontrata ba yun na may sarili kang, may susi kang duplicate samantalang nag-iisa yung anak ko? Hindi sila marami? Okay. Pwede ba yun? Hindi nakalock ng double lock, ibig sabihin. Walang double lock. Hindi ko po alam kasi hindi din po kami nakapasok. Okay. Sige. At doon na nga, nung nakita po nila, saka lang sila tumawag ng pulis? Yes po. According to them, walang ginalaw, walang nakitang hindi hindi. Hindi. Yung ayon sa landlady po, kumatok daw sila. Tapos, nang hindi daw sumasagot si Yushel, binuksan na daw ng susi nila, duplicate ng susi nila. Pagkatapos, nakita na lang daw nila si Yushel sa loob ng banyo. Pero, isa po sa mga nagdududa po ako, dahil hindi po nila sinabi sa akin o sa amin lahat na upon entering the room, ay may mga basag pala na mga bote doon sa sahig. Yung kanila pong sinabi sa amin na nang sila po'y bumukas ng pintuan, may hangin daw na pumasok sa bintana. At yung sabi nila, salamin ng bintana yung slightly damaged daw. Yun din ang sinabi ng isa sa mga investigador na si Jake Salazar. Yun lang po ang kanilang salaysay. Kasi hindi po namin nakita yung totoong sitwasyon ng kwarto ng anak ko. Kasi po ibinigay nila ang lahat ng mga dokumento nung napatawag na po namin sila sa NCRPO sa Taguig. Doon po lamang namin na-discover yung kabuuang area ng anak ko. Kasi yung pinadala ni Investigador Alverio po, anim lang na litrato. Autopsy po ba natin si Ushel? Opo. Okay. Master Sergeant Alverio, magandang hapon po sa inyo, sir. Good afternoon, ma'am. Ako Yes. Mr. Sergeant Alverio. Yes. Sergeant Alverio, Good afternoon, ano po ba ang update? Pwede pa po ba na sa side naman ninyo, ilahad po ninyo kung ano po ang naging resulta ng investigasyon ninyo tungkol dito sa insidente ng pagpanaw ni Ushel Faith Delamide? Nung morning po, ng May 31 po, may tumawag po sa amin yung station tactical office po namin, Okay. operation. Regarding po, may reported daw po na found dead. Doon po sa third floor ng AMSA Residences, may Jacinto Street, Barangay Pio del Pilar, Makati City. Yes. Upon po nung na-receive po namin po yung report po, kasama ko po yung co-investigator ko po, si PSSG Salazar, Okay. which is nagpunta po kami doon agad sa reported na area kung saan po may natagpuan allegedly na walang buhay. Sino po ang sumalubong sa inyo doon sa apartment complex? Pagdating po namin sa lugar, ma'am, nandun na po yung mga personal ng Barangay Pio. Barangay. Saka po yung mga police na rin Okay. Yung po Yung bang may-ari ng po. apartment, nandoon rin? Yung landlady? Andun na po siya, ma'am, sa third floor po, pag-akyat po namin. Okay. So ano Pag po sa ang baba nakita po, ninyo sa ground floor. pagpasok po ninyo? Pagdating naman sa third floor, ma'am, nagkandak po kami ng inquiry kung saan pong kwarto, saan pong area yung natagpuan. Nasabi. Nakuhanan po ba ninyo ito, Sergeant, ng video o ano po ba ang protocol ninyo? Video at saka photographs as soon as dumating kayo? Hindi, ma'am. Ang protocol po namin, ma'am, nagkandak po ng inquiry, which is mga photograph po kasi, ma'am, meron po tayong pag mga ganyan po kasing insidente, nagpapatawag po kami SOCO kasi meron po silang official talaga na photographer, the expert po regarding sa mga photography. Yung sa akin po, initially, yung kumuha din po ako ng personal ng photograph, which sa cellphone ko lang po for my consumption. Sir, hindi ba automatic dapat na kung merong may nakita na namatay o patay, regardless of whether there is a question on the manner of death, meron ka agad na ang assumption natin is may SOCO dapat na kasama kayo? Hindi po, mama, in-evaluate po din po namin kung anong pero which is nakita po namin na pad-evaluation, yun nga po, may doubt po ako kasi po nakahubad po yung natin, yung natagpuan po natin na founded.
Kaya po nag-request po ako ng suko po, ma'am, para maimbestigahan po. Kasi sila po yung may expert regarding po sa pagdating sa mga ganyan. Okay. So, sa investigation nyo po, walang forced entry or hindi ba questionable na merong susi yung landlady or that there are extra keys? Okay po, ma'am. Sa assessment ko naman po, which is in my assessment, personal assessment, chinik ko po mismo yung area. Unang-una naman po yun, titingnan po natin kung may nakita po tayong forced entry or disarray doon po sa loob ng kwarto ng natin, natagpuan po. Okay. Which is wala po na akong nakita. Ang then, question ko po, yung may-ari. Yun nga po, yung tulad ng kwento ni Ma'am Dilamedi po kanina, na nag-inform daw siya ng tamahan niya, na nag-report yung Tina, Okay. na ganun po, may narinig na daw po sa loob, which is kinatok nila, walang bukas, kaya ang kinuha nila yung duplicate key ng landlady. Okay. Ang sa akin naman po, ma'am, hindi ko na po masagot po yung regarding dun sa susi na po yan. Yes. Most likely naman pag mga landlady, pagkakalam ko po, mayroon talaga silang duplicate key na hinahawakan. Okay. Na-investigahan nyo po ba ang landlady rin? May statement po? Pinanap po namin siya ng statement po, ma'am, regarding dun po sa naobserbaran po niya. Okay. At ano po ang itong tungkol po doon sa may parang basag na mga bottles? Bubo po, parang sa glass. Oo. Opo, Ano ma'am. po ba ito? Itong mga basag na ito? Yun nga po yung unang tinanong ko sa kanya po, ma'am, pagpasok ko po doon. Tinanong ko sino po ba mga pumasok. Sabi po niya, wala po. Kulang po at saka yung si Jerry Labatong nakapwa din niya po sa building maintenance. Anong report daw nila may mga police pero may mga pang-report nila sinilip na din ng police na nag-first responder. Pero ang tanong ko sa kanya, ba't may basag doon na nakita akong something glass. Sabi po niya, sir, nung binuksan ko po yung door, may humangin po na malakas from doon sa window sa tapat. Kaya nalaglag po yung bottle of soft drink, something. Okay. May basag po doon nagla. So, na-witness nila na nabasag yon. Kasi kung bumukas yung pinto, parang ang tawag natin yung kung sa sunog pa, parang backdraft. Yung pagka nagkaroon ng vacuum tapos biglang Vacuum. merong magbubukas, parang mahihigop yung hangin. But that's again another for further investigation, lalo na wala tayong ibang witnesses. May CCTV po ba para makita kung meron bang umakyat o lumabas doon sa Opo, ma'am. area? Opo, ma'am. Yan din po yung isa sa agad na hinahanap po namin. Meron po? Most likely pag mga establishment. Which is, ma'am, yung claim po ng landlady, yung building administrator po, which is yung daw niya, CCTV, sira na daw, defective po daw. Which is under maintenance, sabi po niya. Okay. Meron bang security sa building? Meron bang nagla-log-in, log-out ng mga pumapasok? Yun po, ma'am, yung tinignan ko po yung logbook po nila. Wala naman silang official, ma'am, wala po silang official security, which is kung sila lang din po, yung doon, yung staff, sila lang nagbabantay as assumed as a security. And then yung logbook po nila, hindi naman po, ang napansin ko po, hindi po updated po yung mga logbook na po. Okay, so technically, wala silang security protocols na naka-put in place. May nakitang plato sa loob ng toilet bowl. Tama? Opo, ma'am. Okay, meron ba kayong mga leads kung bakit merong ganon? Although, initially, Ma'am Linda, walang foul play na nakita kahit sa katawan. Yun po sa kanilang initial investigation at Okay. yun din po sa kanilang incidental report. Okay, pero ano po ang ninyo? Ano Pero po ang- napakarami po. Kasi po, sa incidental report, sabi niya, no struggle occurred. Okay. Ano po yung mga ukay ng mga kagamitan ng mga anak ko? Ano po yung nangyayari sa loob ng bathroom? Bakit po may pinggan doon sa loob ng bowl? Ay, yung kutsara tinidor, nandoon na sa kanang bahaging portion ng aking anak. At tapos, bakit po may tinatawag na dugo yung sahig? No? Kasi sabi nyo, no struggle occurred. And then, yung tsinelas naman po ay ready na
palabas. Hindi po papasok. Kung talaga pong siya ay naliligo, bakit po napapalabas na yung tsinelas? And then, marami din pong mga natumbang o kagaya diyan sa mga basurahan niya, yung mga ukay niya na mga kagamitan sa loob ng aparador. Bakit po hindi niyo chinek yun? Bakit hindi niyo in-include sa inyong incidental report? Parang magulo yung kwarto, no? Gulong-gulo yung kwarto. Si Uziel ba ay malinis, masinop? Yes po, Okay. artista po yun ng anak ko. Mhm. So yung panahon na yun, baka kako lang ma'am ha, na talagang lalabas siya kasi nga po may premiere night po siya. Mga alas 7 po yung kanilang call time. Meron bang matalik na kaibigan, boyfriend? Opo. O ano itong si Uziel? Boyfriend wala po, pero matalik na kaibigan marami. Kapwa yan din po niya mga artista. Ano po ba ang nakausap niyo ba sila? Meron bang ibang kakaibang kilos si Uziel? Mayroon Ganun? po akong nakausap pero halos lahat po magkapareho yung kanilang kanilang Mga statement, observation. na- Ano po ang sabi nila? Na si Yusil po ay mabait na bata. Siya lang nga po yung papagalaw ng kilos ng kanyang kapwa-artista. Lalong-lalo na pag malungkot yung senaryo. Siya lang po nagpapatawa. Mamasayahin po siyang bata. Okay. Kaya nga po, matanda, bata, kaibigan po niya yun. So basically po ngayon po, Nanay Linda, kino-question natin yung protocol at proseso ng Yes po. pagpapaano ng investigasyon. Opo. Okay. Colonel Garduque, magandang hapon po. Yes, ma'am. Magandang hapon at magandang hapon din sa Yes. ating mga taga. Yes Iba po, na yung sir. programa. Attorney Aina Magpali po ito. Sir, pwede nyo ba kaming i-run through Yes, lang ma'am. o bigyan nyo kami ng idea? Kasi marami pong mga katanungan, si Nanay Linda, tungkol sa inyong proseso sa pag-iimbestiga pag meron pong kinol-in na may natagpuan na patay, bangkay sa within your jurisdiction. Ano po ba ang protocol? Yes, ma'am. Ano? Mm-mm. Actually, nung inabot ko yung kaso na yan, dumating sa aking kaalaman kasi yan ay nangyari pa noong May 31. So, pinatawag ko yung ating mga investigador at nangingi ako ng case folder para ma-check din kung ano yung mga nagawa nila at kung ano yung mga posible pang mga bagay na makita doon sa investigasyon na pinandak nila. No? So far naman, ma'am, yung nakita ko, pinarevisit ko yung mga statements doon sa mga witnesses at base na rin doon sa SOCO report, no? Ando naman at I understand na bigyan na rin yung family ng yan, yung papi. Tama naman po na lahat ng merong namatay at medyo meron mga tanong, dapat kasama dyan ang SOCO. Sa part naman nito, alam ko, tinawag din naman nila sa SOCO yan para ang SOCO magproseso para makita kung merong mayroong bang foul play or there's something ba na dapat pang imbestigahan. So, ibig So, sabihin... andun po natin, ma'am, sa SOCO, Colonel Ray, SOCO finding. okay. Colonel, klaruhin ko lang ha. So, ibig sabihin po, nung dumating doon ang initial investigators natin, hindi po sila yung kukuha kaagad ng video or ng photographs doon sa lugar na yon? But wouldn't that already contaminate hindi naman. the scene kung umikot na sila doon? Yes, ma'am. Initially, usually, ang ginagawa at their own level, no, kumukuha rin sila ng pictures dyan. Pero ang official kasi na magpo-process is yung ating SOCO. SOCO. Ang ating forensic unit. Nakita po si Uziel actually sa tabi na, subali doon sa paliguan. And she was in a fetal position, naked. No? So mukhang either maliligo Yes, ma'am, tama. or galing lang sa paligo. Na-establish po ba ang time of death nito? Kasi medyo yung katawan po niya was in a state of beginning tama po, state ma'am. of decomposition. Decomposition na. So ibig sabihin ang po, makapag-establish niyan, yes, ma'am, ang makapag-establish niyan is yung ating medico-legal okay. doktor. Alam ko, naipaliwanag na rin yata yan doon sa investigador natin at doon sa family ng ating medical legal doctor. Kasi dito po sa report, wala po ako nakitang time of death. Yes po. At saka date. Di ba dapat po meron? Postmortem findings lang ang nandito, including yung mga external and internal examination. Pero
wala po. Saan po ba namin makikita dapat na merong time of death? Kasi mas ma-establish yan, di ba? Yes, ma'am. Ang makapagbigay ng tamang kasagutan yan is yung ating medical legal. Kasi mahirap naman magbigay kami ng presumption dyan na hindi yan yung aming expertise. Nakausap niyo po ang medical legal dito? Opo, doon sa Ano po NCRPO po. Tinanong ko po siya, attorney. Ang dami po kong tinanong sa kanya. Sabi ko, Doc, ano po yung time of death ng pagpanaw ng anak ko? Wala po siyang sinagot. Bakit daw po? Ewan ko sa kanya. Ang kamay niya, nandito lang. Ganito lang. Tapos sabi ko, alin po dito yung histopathology result nyo? Wala rin po. Saan po yung vaginal examination po? Considering na wala pong damit yung anak ko. Wala din po. Okay. Saan po yung mga MRI, yung gross examination ng ano po, ng puso? Kasi dineclare nyo po, cardiomyopathy. Myopathy, yes. Wala din po. Ang dami pong wala, attorney. So again, ito, hindi rin natin ito matutugunan dito at wala ring kakayahan ang Makati City Police Station o OIC natin. But this actually behooves the question Yung Yes po. dapat ito, nakakalungkot lang na kailangan pa merong mangyaring ganito para i-call out natin yung mga pagkukulang sa protocol especially and the coordination that is required. Naiintindihan natin na yung kapasidad na yon hindi kaya in the local na PNP. But tama si ma'am. Ma'am, ganito po, we will be coordinating with the regional office Yes po. and sa SOCO po so that mabigyang linaw itong mga katanungan ninyo. Actually, attorney, yung July 10 po kami nagkaroon ng case conference between me, the doctor, and some of the higher position na mga kapulisan. Mayroon po silang, and with the investigator also, na si Attorney Kurutan and Masnan. So ito, dumaan na sa baling internal affairs nila. Yes po. Okay. Alam na po nila yon. Okay. So wala pa rin tayong kasagutan. Wala At pa yun rin ang po. hinahanap natin. Yun po. Okay. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Di ba, Rio? Yes po. Pero tututukan ng Wanted sa radyo. And not only para dito sa kasong ito, pero para rin sa kakulangan na dapat matugunan. Colonel Raycon Garduque, naiintindihan po namin, and I'm sure naiintindihan rin ni Ma'am, di ba, na hindi yan sakop sa inyo, pero yung coordination po, mahalaga yon. And also, yung ability natin, na yung facilities natin, ay ma-upgrade. Yan palaging inaano ni Senator yan inilalahad niya na, mano ba naman na yung budget natin ma-increasean or mailagay sa tama. Isa sa tinanong ko, na wala pala tayo yung tinatawag na toxicology report Yes para po, alam wala pa natin rin kung po. ano yung laman ng tiyan. Correct. Kasi kung may nakain, Mm-mm. kasi 'di ba nanggaling nga sa allergy, no? Baka yung bang ininom na gamot hindi kaya nakasama sa kanyang puso. So, wala rin kung po result. kung puso talaga, Yes po. ang ano natin. Tapos kasi ako maraming pwedeng idahilan para bakit nandun yung plato, yung ganun. Kasi walang kusina. Hindi, so baka Apartment lang kumain, siya. apartment, Yes po. baka kumain, May maghuhugas ng plato. May laboratory po siya. May laboratory doon maghuhugas ng Sa laboratory. Oo, ng plato. Hindi po doon sa... Or tapos biglang sumakit ang tiyan kasi I find it very telling na naka-fetal position siya. That can only mean severe pain. Kasi tayo po ang tao, pag nakakaramdam tayo ng sakit sa katawan o kahit sa anuman, pansinin niyo po kahit kayo, bumabalik tayo doon sa ating Kaya lang po mapapansin din, Na attorney, ano? yung kanyang kanang kamay, kaliwang kamay. yes na merong Nakaladlad po dito, tapos Yes. yung isa po dito. yes Tapos, kasi nga siguro baka meron siyang umawak Itaabot. tapos ito but again those are all conjectures. Yes po. No? At naiintindihan namin na mahirap para sa isang ina na basta nalang tanggapin ng ganyan na hindi maayos. yun, yes po. Kasi kaya naman natin Ang tanggapin process. pero bigyan nyo Yes kami po, ng sapat Na dahilan. na dahilan Correct. para tanggapin ang ilan sa mga katotohanan na hindi natin maipag. We're here po to monitor. Thank you And po. again po, ito po ay nai-relay na natin sa ating NCRPO Regional Director. Maraming salamat po sa tiwala ninyo kay Senator Salamat po. Tulfo na Yes inilapit ninyo. At para man sa ating kapulisan, this is not just to question yung kakayahan, pero para rin makatulong tayo. Yes. Yes po. 'Di ba? Kasi alam na natin kung anong mga kakulangan at pagkukulang. Siyempre, kung walang resources, paano rin naman natin sila may expect na magawa ng tama, 'di ba? I hope lang Colonel Raycon Garduque at saka Sergeant Alverio,
yung cooperation po ninyo Yes, ay ma'am. inaasahan po natin para po mabigyang liwanag po ito pong nangyari kay Uciel. Yes, ma'am. Makakaasa po kayo at kami naman po sa part po ng Makati Police sa aking pamumuno po, no. Ako na po mismo ang tumutok diyan para Salamat po, sir. mabigyan ng linaw yung si Mami Linda, no. Okay. Sa pagkamatay ng kanyang. Sige. Thank you po, Okay, Colonel. thank you, Colonel. Thank you rin kay Master Sergeant Alverio. Professor Linda, nakikiramay po kami ulit at asahan po ninyo na ang Wanted sa Radyo ay tututukan po ito. May reporter po na Yes naka-assign si Rio para po matugunan yung mga katanungan po natin. Schedule ma'am natin yan and punta muna tayo sa kabilang booth ma'am para mapag-usapan natin kung kailan tayo mapupunta or may schedule dito sa Sige NCRPO. po. Maraming Thank you, ma'am. salamat sa tiwala Thank you. ma'am and Thank muli you po din po. taus-pusong pakikiramay po. Maraming salamat.